Umakyat na ako sa itaas kung saan ang kwarto namin mag-asawa. Inilabas ko ang maleta ko na nasa closet at isa-isang inilabas sa mga damit ko at inilagay sa loob ng maleta. Kahit anong pagpunan sa luha ko ay hindi pa rin iyon tumitigil. Bumukas ang pinto at hindi makagalaw sa kinatatayuan nito si Anthony. Tumayo na ako nang matapos ang pag-iimpake ko. Sawa na ako sa ganito. Hindi ito ang pinangarap kong buhay kasama ang lalaking mahal ko. Chloe, asawa ko, saan ka pupunta? Hindi ka aalis, dito ka lang. Pilit niyang inaagaw sa akin ng maletang hila-hila ko. Let me go. Kung ikaw nagagawa mo lahat ng gusto mo, plus gagawin ko din ang gusto ko at wala ka na magagawa pa. Inalis ko ang kamay niya pero mahigpit niyang hinawakan ang maleta ko. Napabuntong hininga ko. Bakit kailangan mo kong pahirapan ng ganito, Anthony? Please, why? I'm begging you, don't leave me. I love you. I promise, lalayuan ko na si Jane. Just don't leave me. Hindi ko kaya. May tumulong luha sa mata niya. Umiiyak siya. Napatigil ako sa pag-agaw sa maleta ko, tinitigan ang lalaking mahal ko. Hindi ko maaatim na titigan siyang lumuluha sa harap ko at nagmamakaawa na wag ko siyang iwan. Bakit kailangan mangyari ito sa buhay namin? Akala ko'y tapos na ang problema. Hanggang ngayon ay pilit pa din kaming pinaghihiwalay. Humarap ako kay Anthony. Sana'y maalala mo kung paano tayo nagsimula. Yung time na muntik na tayo maghiwalay nang dahil kay Jane. Anthony, sabi mo mahal mo ako. Gusto ko patunayan mo sa akin. Layuan mo si Jane dahil wala siyang ibang gagawin kundi ang maagaw ka sa akin. Sabi ko, marahang tumango si Anthony at mahigpit akong niyakap. Wala akong balak na iwan ng asawa ko. Gusto ko lang ma-realize niya kung anong mawawala sa kanya once na si Jane ang priority niya. Alam ko na kailangan siya ni Jane bilang kaibigan pero iba na ngayon. May asawa na si Anthony kaya dapat lang na lumugar siya. Lumuhod ako para magpantay kami. Nanatiling nakaluhod sa Anthony sa harap ko at paulit-ulit na sinasabing wag ko siyang iwan. Nabitawan ko ang hawak na maleta. Naawa ko sa lagay niya pero sa tuwing naiisip ko na wala na siyang paki sa nararamdaman ko, bumabalik ang kagustuhan kong umalis at iwan siya. Pinahid ko ang luha sa mata niya at pinagdikit ang mga noon namin. Nagpilit ngiti ako sa kanya. Hindi mo alam, Anthony, kung gaano mo ako nasasaktan sa mga ipinapakita mo sa akin. Uuwi ka kapag gusto mo umuwi. Pagkagaling mo sa work, hindi mo na ako napapansin dahil mas tutok ka sa phone mo. Oo, naiintindihan ko na may kailangan kayong pag-usapan tungkol sa trabaho pero sana maisip mo man lang na kailangan ko din ng atensyon mo. Dinaig mo pang may kabit dahil sa mga ginagawa mo. Sabi ko, hindi ko kabit si Jane. Agad na balta niya. Hindi mo nga siya kabit pero iba ang tingin ng iba sa ginagawa mo. Lagi nilang tinatanong kung bakit late ka nang umuwi. Baka nga raw may kabit ka na pero hindi ako naniniwala na magagawa mo kung ipagpalit sa iba. Napapaisip ako lagi kapag mag-isa sa bahay na doon na wala nang pakialam sa akin ng asawa ko. Dahil lagi siya nandun. Kasama ang kaibigan niya. Hindi na magandang tingnan na may asawa ka at nakakasama mo pa ang kaibigan mo araw-araw. Kaya doon nabuo sa isip ko na baka hindi mo na ako mahal kasi mas pinapahalagahan mo ang pagkakaibigan niyo ni Jane kaysa sa pagiging asawa ko sa'yo. Napayakap sa akin sa Anthony. Muling tumulo ang luha ko. Please, Chloe. Hindi ko nagagawin ang mga bagay na ayaw mo. Nakikiusap ako sa'yo, huwag mo kong iwan. I'm sorry kung napaparamdam ko sa'yo na binabaliwala kita. Please, stay. Pagmamakaawa niya. Ayokong nakikita ang ganitong asawa ko. Mahigpit ko siyang niyakap. Napahagulhol ako ng paulit-ulit niya ibinibigkas ang 3 salita. Nahihirapan akong mamili kung mananatili ba ako o iiwan na siya. Sa huli, nagdesisyon akong ipaglaban ang pagmamahal ko sa kanya. Kumawala na ako sa yakap niya at pinakatitigan ang gwapo niyang muka. I will stay. Pero kapag may ginawa ka na hindi ko nagustuhan, itutuloy ko ang plano kong iwan ka. Kilala mo ko, Anthony, kapag sinabi ko'y gagawin ko. Pananakot ko sa kanya. Ayoko mang iwan siya pero kailangan kong protektahan ang sarili ko laban sa sakit na mararanasan ko sa piling niya. Takot ako na baka mangyari din sa akin ang sinapit ni nanay kay tatay.
Mahirap magbigay ng tiwala sa taong paunti-unti minamahal ko na. Yun ang nararamdaman ko ng mga panahong nagsimula kami ni Anthony. I take a risk kahit na masaktan ako. Pero ngayon naguguluhan na ako. Dapat bang ipagpatuloy ko pa ito? Masyado na ako nasasaktan. One more try at kapag sobra na ang sakit titigil na ako. Tinulungan ko siyang tumayo. Naupo kami sa sofa. Binuksan ko ang TV para iiwas ang topic na pwede niyang simulan. Aarte ako na parang walang nangyaring iwanan sa amin. Inihilig ko ang ulo sa dibdib ni Anthony. Tumingala ako para titigan siya sa mata. I love you, Chloe. Thank you. Madamdaming anya. Puno ng pagmamahal ang makikita sa mga mata niya para sa akin. Ginawaran ko siya ng mabilis na halik sa labi at tinuon na ang atensyon sa TV. Mas lalo niyang hinigpitan ang pagkakayakap niya sa akin. Nakakapagod din pala ang umiyak. Kailangan may gawin ako para hindi na maulit ito. Pinatay ko na ang TV nang wala nang magandang palabas. Kumandong ako sa hita ni Anthony at pinanggigilan ang pisngi niya. Natatawang pinatigil niya ako. Mahal kita, Anthony. Please tell me that you're not gonna leave me. Pinagdikit niya ang mga noo namin. Mapusok na halik ang pinagsaluhan namin. Promise, my wife. I will do everything to make you happy. Kung masaktan man kita, paulit-ulit pa rin akong babalik sa iyo kahit ipagtulakan mo kung palayo. Ganun kita kamahal. Sana hindi ka mapagod sa akin dahil once na mangyari iyon, hindi rin ako mapapagod na ipakita sa iyo kung gaano kita kamahal. I want to be with you until I die. Pinahid niya ang luha na kumawala sa mata ko. Gawa na tayo ng baby? Out of nowhere na tanong niya. Pinaghampas ko siya sa dibdib. Sa mga kalokohang naiisip niya. Tawa lang siya ng tawa. Sa wakas ngumiti ka din. I don't wanna see you crying because of me. He finally said nang mapagod na akong kakahampas sa kanya. May ngiti pa rin sa aking labi. Nga pala, sabi ni Mom, gusto ko niyang makita. 2 araw niya na akong kinukulit na bumisita tayo sa bahay nila na Dad. Ano sa tingin mo? Bukas punta tayo? Tanong niya. Matagal ko na ding hindi nakikita si Mommy Christine. Siguradong marami na naman siyang itatanong sa akin. Lagi niya ipinapaalala sa amin ni Anthony na mag-anak na kami para may maalagaan na silang apo nila. Nahihiya ako kapag yun ang laging bukang bibig ni Mommy kaya pilit lang nangiti ang itinutugon ko sa kanya. Gusto na rin naman namin ni Anthony na magkaanak pero hanggang ngayon hindi pa kami binibiyayaan. Konting hintay pa rin siguro yung magkakaanak din kami. Sige. Pupunta tayo. Nakakamiss din sa Mommy. Siguradong nagtatampo na yun sa atin. Matagal din tayong hindi nagpunta sa bahay nila ni Dad. Sang-ayon ko. Saturday ngayon, wala siyang work. Kaya pasalamat na lang ako at nasabi ko sa kanya lahat ng kinikim-kim ko. Ngayon lang kami ulit nagkasama, ngayong wala siyang work. Lagi nga kasi siya kay Jane, lahat ng oras o araw na para sa akin ay napupunta sa babaeng iyon. Simula pa lang na ipinakilala siya sa akin ni Anthony, ramdam ko na ayaw niya sa akin. Well, the feeling is mutual. Until now, hindi pa rin ako nakakasiguro na talagang wala na siyang feeling sa asawa ko. Ang boring naman, misis ko. Ano ba magandang gawin? Anya, nabalik naman ako sa wisyo. Ewan, ano bang gusto mong gawin? Balik tanong ko. Ngumisi siya sa akin na siyang nagpataas ng balahibo ko sa katawan. Hindi ko gusto yung ngiti mo, Anthony. Natatawang tumayo siya. Agad kong pinalibot sa bewang niya ang mga binti ko at ang mga kamay ko ay nasa batok niya. Mantakin ba namang buhatin ako? Gagawin natin yung request ni Mommy. Napakunot noo ako. Anong request na sinasabi nito? Anong request ni Mommy? Tanong ko. He showed his boyish smile. Baby. Nanlaki ang mata ko kasabay ng pagtakbo niya habang karga ko papuntang kwarto namin. After namin tingin ko'y makakahinga na ako ng maluwag. Naging okay na rin kami ni Anthony. Asawa ko, gising na. Kailangan mo na magluto ng dinner natin. Hindi na tayo nakakain ng lunch. Niyuyugyug niya ako. Tanging ungo lang ang naisagot ko sa kanya. Pagod ako. Ikaw na lang. Nakapikit pa rin ang mga mata ko. Tinotoo nga niyang sinabi niyang gagawa kami ng baby. Wala akong magawa kundi ang maging sunod-sunuran sa kanya.
Nakikita ko na lang ang sarili ko na tumutugon sa mga halik niya pagkapasok namin sa kwarto. Sige na asawa ko, gutom na ako. Nagmamaktol siya. Nang may nahawakan akong unan ay agad ko ito ibinato sa kanya. Sapol siya sa ulo habang bumalik ako sa pwesto ko. Ipinikit ko ang mata nang magsalita siya. Fine, basta later. Tuloy natin ang Agad ko siyang sinigawan. Anthony Melendez, huwag puro kumanya ka nang inaatupag mo. Magluto ka na. Sigaw ko sa kanya. Natatawang itinaas niya magkabilang kamay, tanda ng pagsuko. Opo, mahal na Reyna. Napipilitan niyang sagot. Wow, ako naman talaga masusunod dahil ako lang nag-iisang Reyna sa buhay niya. Napapailing na lang ako sa kalokohan niya. Walang duda na kahit ganyan siya ay mahal na mahal ko pa rin ang unang lalaking bumihag sa puso ko. Nagpaalam ako kay Anthony. Inilihim ko sa kanya na makikipagkita ako kay Jean. Hindi ko mapapalagpasan lahat. Sa kanya nagsisimula ang problema. Hindi kami mag-aaway ni Anthony kung hindi dahil sa kanya. Magmula nang maikasal kami ni Anthony, naging kampante ako na wala nang makakasira sa amin pero eto't problemado ako kung paano ko haharapin si Jean. Hindi ko may papangako na hindi ako makakagawa ng makakasakit sa kanya. Akala ko'y maayos na ang lahat. Hindi ko akalain na kahit mag-asawa na kami ni Anthony ay siya pa din ang dahilan kung bakit napapalayo ang loob ko sa asawa ko. Napapaisip ako na sana hindi na lang ako nagpakasal kay Anthony kung sa una pa lang ay mas mahalaga sa kanya si Jean. Naniniwala ako na magiging ayos din kami ni Anthony. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili na mahal niya ako. Hindi siya gagawa ng ikasasakit ko dahil kung oo, hindi ko siya mapapatawad. Iiwan ko siya agad kapag nangyari iyon. Nagkita kami sa isang cafe. Prende siyang naupo. Nang makita niya ako, ay agad siyang tumayo. Ano bang kailangan mo? Anya, sinanyasan ko siyang maupo. Hindi niya ako sinunod. Wala akong oras para sa iyo, Chloe. So go on. What do you want from me? Halatang inis sa pananalita niya. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Jane. Ang gusto ko, layuan mo ang asawa ko. Mariin kong sabi. Malakas na tumawa si Jane dahilan para mapatingin ng ilang customers sa amin. Why do I need to do that? First of all, magmula ng mga bata pa lang kami ni Anthony, ako ng kaibigan niya. Kung hindi ka lang umeksana, ako sanang pinakasalan niya. Matalim niya akong tinapunan ng tingin. Sabi ko na, hindi ka pa rin nakaka-move on sa asawa ko. Napahampas ako sa table at galit siyang tinitigan. Nagpakawala nang uuyam na tawa si Jean. Umisi siya sa akin dahilan para matigilan ako. Akala mo ba porket pinakasalan ka ni Anthony, ay talagang habang buhay mo na siyang makukuha sa akin? He trust me again. At alam ko na, kapag sinaktan mo ako, hindi ikaw ang kaaawain niya kundi ako. Masarap pala sa pakiramdam na mabawi ang dapat na sa akin. Anya at muling natawa. Sa galit ko'y kinuha ko ang water sa table at isinaboy sa pagmumukha niya. Malakas na sumigaw sa gulat si Jane. Hindi ako magpapatalo sa kanya. Hindi ako papayag na sirain mo ang marriage namin ni Anthony. Pinakasalan niya ako dahil ako ang mahal niya. Kaibigan ka lang at mananatili ka lang kaibigan. Galit ko sabi. Napapatingin ang ilang tao sa amin. Wala akong pakaalam. Dapat ipamukha ko sa kanya na wala siyang babawiin sa akin dahil sa simula pa lang ay wala namang sa kanya. Poprotektahan ko ang para sa akin at hindi ako papayag na agawin niya sa akin ang asawa ko. Matuto kang lumugar, Jane. Dahil kung ipagpapatuloy mo ito, hindi mo magugustuhan ang balik ko sa iyo. Banta ko sa kanya. Hindi na nakapalag sa akin si Jane, kaya iniwanan ko na siya. Siguro naman ay naiintindihan niya ang gusto kong mangyari. Umuwi na ako. Naabutan ko na walang tao sa bahay. Pagod na nahiga ako sa kama. Nag-text ako kay Anthony kung nasaan siya. Ang sabi niya nasa trabaho siya. Tumayo ko't nag-inat. Napa ako ang tingin ko sa envelope sa ibabaw ng table. Napangiti ako dahil sa naisip. Lumapit ako tinawakan ng envelope. Ang alam ko, mahalagang files ang nandito sa loob na ito. Nakakapagtaka lang at naiwan kahapon ni Anthony ito. Di bale, pupuntahan ko na lang siya. Miss na miss ko na talaga ang asawa ko. Naligo ako para fresh. Kapag nagkaharap na kami ng mister ko. Simpleng babae lang naman ako at hindi mahilig sa mga make-up. Kahit ang mga suot ko ay simple lang. Yun daw kasi ang nagustuhan sa akin ng asawa ko. Nang masiguro kong ayos na ako, lumabas na ako sa kwarto namin.
Nilak ko ang pinto ng bahay namin in case na may magbalak na masama sa bahay habang wala ako. Nagpara ako ng taxi pagkalabas ko ng subdivision. Nang may humintong taxi, agad akong pumasok sa loob. Sinabi ko ang lugar na pupuntahan ko. Di naman inabot na 1 oras ang biyahe kaya agad ako nakarating sa company ni Anthony. Nakangiting binati ko ang ilang empleyado na nandito. Sumakay ako ng elevator at pinindot ang floor kung saan ang office ng asawa ko. Pagkarating ko sa floor, lakad-takbo ang ginawa ko para mayakap na si Anthony. Nagulat ako nang makitang wala siya sa working table niya. Napangiti ako nang may maalala. Malamang natutulog ang asawa ko sa sobrang pagod. Ang alam ko may room siya dito sa office niya, kaya pumunta ako doon. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Nabitawan ko ang hawak na envelope nang makita si Anthony. Walang pang itaas, habang katabi nito si Jane na sa tingin ko ay hubad. Nagkalat ang mga damit sa lapag. Tumalikod ako kasabay ng paglandas ng luha sa pisngi ko. May nangyari ba sa kanila? Paano nangyari magkasama sila? Wala sa sariling lumabas ako ng office niya. Lutang ako at hindi ma-absorb ng utak ko, nakita ko kanina lang. Ayoko mag-skandalo sa office niya kaya mabuti siguro na sa bahay ko na lang siya kausapin. Hindi ko napansin na nakalabas na pala ako sa company building. Patuloy sa pag-agos ang luha sa mga mata ko. Nasa skinita ko at walang tao o sasakyan ng dumaraan. Napasandal ako kasabay ng pag-upo sa gilid ng pader at napahugol-hula. Napahawak ako sa dibdib ko at tinayaan na maging mahina. Inilabas ko ang sakit na nararamdaman ko. Ba't kailangan mangyari ito sa akin? Bakit ako pa? Ang sakit-sakit. Pinunasan ko ang luha sa mga mata ko. Napahawak ako sa pader para suportahan ang sarili ko sa pagtayo. Nangangatog ang tuhod ko. Paulit-ulit na pumapasok sa isip ko ang nakita. Nagawa ko sumakay ng taxi habang nasa biyahe. Hinayaan ang sariling umiyak. Akala ko pa naman malinaw na sa amin ni Anthony na dapat niya nang putulin ang ugnayan nila, pero bakit ganoon? Ako pa din ba magpaparaya at magpapanggap na parang wala nangyari? Pagod na ako. Gusto ko nang mawala ang sakit na ito sa puso ko pero hindi ko alam kung paano. Nang makarating ako sa bahay, agad kong tinungo ang kwarto namin mag-asawa. Nahiga ako sa kama kasabay ng pagpalahaw ng iyak. Napatitig ako sa kisame dahil feeling ko wala ng luha pang mailalabas ang mata ko. Nananariwa sa alaala ko ang nakita kanina. Naniwala ako kay Anthony pero bakit hindi siya nakinig sa akin? Bakit kailangan humantong sa ganito ang lahat? Hindi ako lumingon nang may nagbukas ng pinto. Mula dito ay naaamoy ko ang pamilyar na pabango. Nanatili ako sa pwesto ko. Danig ko ang yapak ng sapatos nito na palapit sa akin. Parang nablangko ang isip ko at hindi ko alam ang dapat na gawin. Chloe, dahan-dahan ang ginawa kong pagbangon. Napatingin ako kay Anthony. Nakita ko ang paglandas ng luha sa mata niya. Malamig ko siyang tinitigan. Hindi ko akalain na mararanasan kong umiyak. Akala ko'y puro saya lang ang marriage namin ni Anthony. Tumayo ako't nilagpasan siya. Nahawakan niya ang kamay ko dahilan para mapahinto ako sa paglalakad. Sinamaan ko siya ng tingin. Umangat ang kamay ko at binigyan siya ng sampal sa pisngi kasabay ng pagtulo ng luha ko. Ayos ka din, no? Akala ko ba business partner lang kayo ni Jane? Iba naman palang kinakaabalahan mo. Galit kong sabi. Niyakap ako ni Anthony ng mahigpit. Pilit ko itinutulak siyang palayo. Hindi ko na napigilan pa ang paghikbi. I'm sorry. I'm so sorry. Paulit-ulit niyang sinasabi. Nagbingi-bingihan ako. Tama na. Ang sakit-sakit na, Anthony. Palayain mo na ako. Nagawa kong sabihin iyon kahit na hindi na ako makahinga sa pag-iyak. Umiling siya sa akin at tinawakan na magkabila akong pisngi. Hindi ako papayag, Chloe. Mahal kita at kapag nawala ka sa akin, hindi ko kakayanin. Wala akong matandaan na may nangyari sa amin ni Jane. Please believe me. Pagmamakaawa niya. Nang makawala ako sa kanya, binigyan ko siya na mag-asawang sampal. Nang hindi ako nakontento, pinagsusunto ko siya hanggang sa mapagod ako. Napaupo ako sa lapag. Nanghihina ako. Gamit ang magkabilang kamay, ginawa kong pantakip sa buong mukha ko at ipinagpatuloy ang paghagulhol.
Nasasaktan ako at hindi ko alam kung paano pa ito maaayos. Alam ko na pagsubok lang ito sa amin bilang mag-asawa pero hindi ko alam kung kakayanin ko. Ang dami pwede mangyari na hindi namin inaasahan. Habang nandyan si Jane, hindi magiging tahimik ang buhay namin. Binalaan ko na siya pero hindi siya nakinig. Ramdam ko ang init ang palad ni Anthony sa kamay ko. Pilit niyang inaalis ang kamay na nakatakip sa buong mukha ko. Napaangat ako ng tingin para salubungin ang mga matang puno ng pagsisisi. Nakaluhod sa harap ko sa Anthony. Katulad ko puno din ng luha ang mukha niya at nag-iwas ako ng tingin. Patawarin mo ako, Chloe. Gusto ko ipaliwanag sa iyo ang lahat kung bakit nangyari yun. Tinawagan ako ni Jane para makapag-usap kami sa huling pagkakataon ilang magkaibigan. May dala siyang wine at uminom kami saglit. Na makaramdam agad ako ng hilo. Umamin siya sa akin na mahal niya pa rin ako pero ipinaliwanag ko sa kanya na ikaw ang babaeng mahal ko. Kaya nagwala siya. Hindi niya matanggap na hindi pareho nararamdaman namin. Chloe, maniwala ka. Hindi ko alam na may nangyari sa amin. Bigla na lang kasi akong nawala ng malay. Mahabang paliwanag niya. Habang sinasabi niya iyon, nakatingin ako sa kanya. Inaalam ko kung nagsasabi ba siya ng totoo. Sa pagkakakilala ko kay Anthony, hindi siya magaling magsinungaling. Please, Chloe. Sa akin ka maniwala. Mahal kita at hindi ko kayang saktan ka. Lahat ng gusto mo gagawin ko, huwag ka lang mawala sa akin. Kinuha niya magkabilang kamay ko at dinala sa mga labi niya. Panay ang halik nito doon. Dapat ba akong maniwala? Magpapakamartir na lang ba ako? Ito na bago natin bahay. Masayang anunsyo ko sa 2 taong natitira na lang bilang pamilya ko. Hindi sila nagsalita at nilibot ang apartment namin. Sinama ko sila sa pag-alis ko. Alam ko nag-aalala sa akin si nanay pero hindi naman siya nagtatanong o nagsasalita about sa plano ko. Malaki ang problema namin bilang mag-asawa. Dumating na yung kinakatakutan ko at yun ay ang masira kami ni Jane. Umalis ako at hindi na ako napigilan pa ni Anthony. Dumiretso ako sa bahay nila nanay at nakiusap ako na sumama sila sa akin. Ang gusto ko mangyari ay harapin ni Anthony si Jane. Siya lang ang tanging makakaayos ng problema. Hindi ako nagkulang sa paalala. Asawa ko ni Anthony at bilang kapwa babae, alam ko ang gusto mangyari ni Jane. At ito na nga, dumating na yung araw na kailangang ma-realize ni Anthony na sana'y nakinig na lang siya sa akin. Talaga ate? Ibig sabihin kasama ka namin ni nanay natitira dito? Tanong ni Karen. Tumango ako at ngumiti. Kasama din ba nating titira dito si Kuya Anthony? Muli niyang tanong. Hindi ako makasagot. Ayokong malaman niya na hindi magandang sitwasyon namin mag-asawa. Inakbayan ko siya. Humugot ako ng malalim na buntong hininga. Nagpilit ako ng ngiti. Nag-usap kami ng kuya mo na dito muna ako habang busy siya sa trabaho. Tumango-tango si Karen. Sa tingin ko naman ay naiintindihan niya. Sayang ate, masasaya tayo dito sa bago nating bahay kung nandito si kuya. Dagdag pa niya. Hindi na ako nagsalita pa. Sinamahan ko si nanay na ayusin ang mga gamit namin. Anak, nabali ng atensyon ko kay nanay na siyang tumawag sa akin. Bakit po? Tumabi siya sa akin. Nasa labas ako at nagpapahangin. Pwede mo bang sabihin sa akin ang problema mo? Baka makatulong ako. Nakatingin ako kay nanay. Hindi ko lubos maisip kung paano nagawa ni tatay na lokohin at iwan si nanay. Ngayong napakabuti nitong asawa at ina sa amin ng kapatid ko. Ngumiti ako ng pilit. Nagbabadyan tumulo ang luha sa mata ko. Niyakap ako ni nanay. Hindi ko na napigilan pa ang luha. Humikbi ako sa balikat ni nanay. Siya lang ang nakakaintindi sa akin. Pareho kaming niloko ng mga asawa. Ay, may nangyari po kay Anthony at Jane. Pagsawalat ko sa totoong dahilan kung bakit kasama nila ako. Kung bakit iniwan ko si Anthony. Anak, si Jane? At saka nangako sa akin sa Anthony na hindi kanya sasaktan. May bahid ng awa at lungkot na saad ni nanay. Hindi ko mapigilan ang pagtulo ng luha ko.
Hindi ko na alam ang gagawin ko, Nay. Bakit kailangan mangyari pa sa amin to? Mas lalong hinigpitan ni Nanay ang yakap niya sa akin. Pagsubok lang ito, Chloe. Malalagpasan niyo din ito. Payo niya sa akin. Sunod-sunod ang ginawa kong pag-iling. Wala nang maayos pa, Nay. Pagod na ako umintindi at mahalin siya. Sobra-sobra niya akong sinaktan. Panahon na para bitawan ko siya. Para na din sa peace of mind namin pareho. Gusto ko maayos niya ang kaya pang ayusin. Sad ko. Sigurado ka ba dyan, anak? Paninigurado ni Nanay. Tumango ako kahit litong-lito sa gusto kong mangyari para ito sa lahat. Mas makabubuting ipaubaya ko ng asawa ko sa babae iyon. Sa Anthony lang naman ang kailangan niya. Kahit masakit, kakayanin ko para sa kasiyahan niya. Simula pa lang alam kong may posibilidad na mangyari ito. Ginawa ko ang lahat para hindi umabot sa ganito. Ano magagawa ko? Hindi ko mapigilan na mailayo ko sa kanya ang asawa ko. Bukas, Nay, maghahanap ako ng trabaho. Tumigil na rin ako sa pag-iyak. Wala na rin sense pa ang iyakan ang taong nanakit sa damdamin ko. Mabuti yan, anak. Para na din makalimutan mo sandali ang problema. Anya, nag-usap pa kayo ng maayos ni Anthony bago ko sumama sa amin? Humilig ako sa balikat ni Nanay at tumingala sa mga bituin. Hindi na po, Nay. May usapan kami na kapag may hindi magandang mangyayari, maghiwalay na kami. Kaya nang makita ko sila mismo ni Anthony, nag-decide ako na iiwan ko na siya. Umalis agad ako sa bahay namin. Kahit na gusto ko pa siyang makasama at patawarin. Hindi ko kaya. Sagot ko. Hinaplos ni Nanay ang buhok ko. Hindi ako pupunta sa isang sulok para magmukmuk at umiyak lang. Mabangon ako, Nay. Para na din sa akin. Ayoko magbukang kawawa sa kanila. Ipapakita ko sa kanila na hindi ako magpapapekto sa lahat ng ginawa nila. Ayokong umiyak dahil simbolo lang ito ng kahinaan. Kaya kong bumangon at ipagpatuloy ang buhay kahit wala na siya. Sigurado ako na kapag dumating yung tamang oras, kung kami talaga ni Anthony, hahayaan ko na ang tadhana na ang kumilos para magkita kami ulit. Mahabang paliwanag ko. Anak, paano kung hindi tayo iniwan ng tatay mo? Napatingin ako ng biglaan kay Nanay. Huwag mo siyang banggitin pa, Nay. Siya ang nagpabago ng pananaw ko tungkol sa pagpapamilya. Hindi siya nalalayo kay Anthony. Pareho silang manluloko. Madiing sad ko. Hinaplos ni Nanay ang pisngi ko. Nakikita ko ang lungkot sa mga mata niya. Sayang, anak. Akala ko kayo na talaga ni Anthony. Tumayo ako at nagpilit ng ngiti. Tara na sa loob, Nay. Mula ngayon, tayo na lang ang magkakasama. Kayo ni Karen ang pamilya ko. Kahit bumalik man sila, wala na akong pakaalam. Ang mahalaga, magkakasama tayo. Itinayo ko sa Nanay at yumakap sa kanya. Mahina siyang natawa at umiling. Pati siya ay nangihinayang sa kinahinatnan ng buhay mag-asawa namin ni Anthony. Pumasok na kami sa loob ng bahay. Chloe, nandito na ako. Masayang binuksan ko ang pinto. Nagulat ako nang walang makitang Chloe sa kwarto. Nakaramdam ako ng matinding kaba. Nakabukas ang closet namin. Hinanap ko siya sa buong kwarto. Hindi niya ako pwedeng iwan. Nangingilid ang luha sa mga mata ko. Nangihinang naupo ko sa gilid ng kama. Pinunasan ko ang luha sa pisngi. Napasagaw ako sa sobrang inis sa sarili. Hindi niya ako iiwan kung nakinig lang ako sa kanya. Masyado ako nagtiwala kay Jean. Ngayon wala na sa buhay ko si Chloe. Ilang beses kong pinukpok ang ulo ko. Kasalanan ko ito. Paano na ako ngayon? Si Chloe ang buhay ko. Siya lang ang dahilan kung bakit nangarap ako ng masayang pamilya na kasama siya. Bumukas ang pinto. Hindi ko binalingan ng tingin ang pumasok. Anthony, may nantawag sa akin ni Jean. Masama ang tingin na ipinukol ko sa kanya. Kasalanan mo lahat ng ito. Tumayo ko at sinakal siya. Nang hindi ako makontento, sinampal ko siya at napahiga naman siya sa sahig. Nagdidilim ang paningin ko.
Tumayo siya at muli ko siyang sinakal. Bitawan mo ko, Anthony. Nahihirapang saan niya. Mas lalo kong hinigpitan ng pagsakal sa kanya. Maya-maya lang ay parang natauhan ako. Nabitawan ko na siya. Habol nito ang paghinga. Muli, nanumbalik sa isip kong ginawa niya at ang pag-alis ni Chloe. Kasalanan mo to, Jane. Sinira mong buhay ko. Sigaw ko sa kanya. Umiiyak siya habang nakatingin sa akin. I'm sorry. Mahal na mahal kita, Anthony, kaya ko lang naman nagawa yun. Anya, wala ko makikitang pagsisisi. Nagising ako isang araw na walang saplot sa katawan at katabi ko sa kama si Jane na nakahubad din. Doon pa lang naisip ko na baka may nangyari sa amin. Wala ko matandaan dahil bigla na lang ako nawala ng malay. Nagising ako at una ko napansin ang pinto na bahagya pang nakabukas. Nakita ko ang files na naiwan ko sa bahay kaya sumagi sa isip ko na baka nakita kami ni Chloe. Tama ang hinala ko at nakumpirma ko sa mga empleyado na dumating nga sa company si Chloe. Masaya pa siya bago niya kami nakita ni Jane. Tanda ko pa ang mukha ni Chloe nang umuwi ako. Nag-aalala ko na baka iwan niya ako. Halata sa maganda niya mukha na decided na siyang iwan ako ng tuluyan. Mugto pa ang mga mata niya at kahit galit siya sa akin, sinalo ko lahat ng mga masasakit na salitang lumabas sa bibig niya. Sumbat at sisi sa lahat ng nangyari. Nasaktan ako nang sabihin niyang sana hindi na lang niya ako nakilala. Ilang beses ko sinabi sa kanya na mahal ko siya. Mula ng araw na iyon, hindi na umimik pa si Chloe. Bala kong kumprontahin si Jane kung talaga bang may nangyari sa amin at heto na yung araw na kinatatakutan ko. Nawala lang ako sandali. Iniwan ako ng babaeng mahal ko. Kasalanan ko rin kasi. Kung sana nakinig ako kay Chloe, hindi na sana ako iniwan ng asawa ko.